Nabuo ang grupong Bull Riders Club dahil sa pagkahilig sa mga motorsiklo. Pero ang nakakabilib, di lang po sila puro forma sa pagronda dahil ang kanilang tunay na layon, wala nang batang magugutom. Ang pagsaludo po ng Titoy sa grupong yan, panoorin sa report na ito. Sa tikas at forma, sinong mag-aakala na ang bruskong riders may malambot na puso? Sila ang Bull Riders Club, Philippines. Nag-start siya noong February 2014. Through Facebook, nagkita-kita kami. And then, nung nagkita-kita kami, nagkaroon ng magandang banding. At the same time, nung nagkaroon kami ng magandang banding, naulit hanggang sa ipinrograma ko yung each one bring one. So kung tatlo tayo ngayon, next meeting, magiging 6 na tayo. Mula sa pagkakahilig ni Philip Rabulan sa motorsiklo, di niya ay nakalang haharurot sa 600 bilang ang kanyang magiging mga kaibigan. Dumating yung point na sobrang na-enjoy na namin yung company, yung friendship. Nagdesisyon kami na magtulungan. Kunyari, may nasiraan sa ganitong lugar, rescue hanggang sa naisip namin na bakit hindi natin extend yung tulong natin sa mga community. Pero ang grupo unti-unting napunta sa pagkakawang gawa sa komunidad. Sa katunayan, voluntaryo silang tumulong sa mga kababayan natin na nasalanta nitong nagdaang bagyong Glenda. Naisipan namin na gumawa ng isang rescue team. Pumunta kami sa iba-ibang sulok ng Quezon City para magtanggal ng mga nabagsak na puno, magtakbo ng, halimbawa may napatid na kuryente, tatakbo kami ron sa may part na merong Meralco, sasabihin namin yung information. Kasi nung time na yun talagang brownout eh. So naniniwala kami kasi na ang motor ay isa sa pinakamabilis na accessories or vehicle na para maipahatid yung tulong sa mga nangailangan. Ang pagkahumaling nila sa mga motorsiklo naging daan sa taos-pusong pagtulong nila sa mga batang lansangan. Ang perang sanay panggasolina, ipinanlalamantyan na lang nila sa mga batang kumakalamang sikmura. Kung bibili tayo ng isang meal na 50 pesos, so kung meron tayong 10,000, meron tayong 200 batang mapapakain. So tinanong ko yung bawat member, kung magbibigay ba ng 100 pesos, 2 bata mapapakain mo, masaya ka ba? Ang sagot nila, masayang-masaya sila. So nakapagpakain po kami ng 200 children sa Valenzuela, sa Palasan po. Hindi sila pumipreno pagdating sa pagbibigay ng taos-pusong serbisyo. Dahil ang pinaka-importante raw nilang biyaheng tatahakin ay daang patungo sa pagkaubos ng mga nagugutom sa lansangan. Ang malayong paglalakbay ay nagsisimula sa unang hakbang. So, baga kung mangangarap ka, kung gusto mo mag-form ng isang planado sa buhay mo, huwag ka magsimula bukas. Huwag ka magsimula mamaya, kundi ngayon ka na magsimula. Hindi man po namin sila mabawasan, yung mga batang nasa kalsada, mga Pilipinong hikaw sa buhay. Hindi man po namin kayang bawasan, pero at least makatulong po kami kahit 1% lang doon sa mga taong nangangailangan. Hangad na may malayo pa ang marating ng inyong samahan. Saludo po ang T3 Enforce sa mga tulad niyong rumuronda para sa pagkakawang gawa. T3! Turbo Brothers! Saludo rin kami sa inyo! Alam nyo mga kapatid, ito hong segment na to, hindi ho kami peloso potasyo, namumuna ho kami ng mga taong pasaway. Kapareho ito isang motorista ngayon, nagyoyose. Ito ho makikita sa video. Todo gamit pa ng cellphone niya habang nasa gasoline station. Kengkoy talaga. Sa Commonwealth Avenue, isang pasaway na motorista ang aming naispatan. Sa compound mismo ng isang gasolinahan na ito, prenteng-prente ang pagtambay ni Kolokoy. Pero mga karatula na nagsasabi ng mga bawal sa loob ng istasyon, baliwala lang sa kanya. Una, sige lang ang Kolokoy sa paghihit-hit ng kanyang yosi. Ilang saglit pa hawak na niya ang kanyang cellphone. Sa kabilang kamay, tawag dito yosi doon. Nang matapos ng pakikipag-usap sa telepono, siya rin tapon niya ng kanyang yosi. Hoy! 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 Kengkoy!
Hindi ka ba marunong magpasaw sa dyan? Pasaway ka dyan. Bawal yan. Labono. Street sweeper sa umaga, labandera sa tanghali at tindera ng balot sa gabi. Ang lahat ng yan, kinakaya po ng isang lola sa Pasig para sa kanyang mga apo. Ang kanya pong munting kahilingan, siyempre sasagutin po ng T3. Kanino yan? Salat man sa pera, binubusog naman daw sa pangaral ng 79 anyos na si Lola Merlina ang kanyang 5 apo na ulila na sa mga magulang. Siya na ang tumatayong ina at ama ng mga bata. Wala namang ina eh. Hindi ko naman pwede itakwil. Dahil nasa akin talaga maasa. Para maipantawid gutom sa mga apo, sa umaga, nagtatrabaho si Lola Merlina bilang street sweeper sa kanilang barangay. Pero ang 1,500 pisong kita kada buwan, hindi raw sapat sa kanilang pangangailangan. Kaya sa tanghali, rumarakit namang labandera si Lola. Parang hindi ko nakakayanin dahil matanda na ako. Pero tinitiis ko yun. Wala akong magawa dahil hanggang wala naman ako mapagawanan. Kung minsan nga, pagkulang ang puhunan ko, ilang piraso lang ang mabili kong balot. Basta lang mayroon lang ako mapagawanan sa kinabukasan din namin gamit uli. Balot! Penoy! Sa hapon hanggang gabi, pagtitinda naman ng balot at penoy sa lansangan, ang trabaho ni Lola. Balot! Balot! Sa kabila ng kanyang edad, hindi niya alintangan ng pagod at nakambang na sakit dahil para sa kanya, bago man daw siya mawala, natulungan niya ang kanyang mga apo. Ang pangarap ko lang po sa pamilya ko at sa mga apo ko na kahit pa paano makaraos man lang kami ng kunti na hindi masyadong hirap ang buhay namin at ang mga apo ko na makatapos man lang sila sa pag-aaral. Ang akala ni Lola Merlina, tapos ng pakay namin sa kanya. Muli namin siyang itinatawag sa kanyang kapitbahay para sa munting sorpresa. May sorpresa ang tito sa inyo. Maraming pong salamat. Makakatulong sa akin, malaki yan. Bakas sa mukha ni Lola Merlina ang labis na tuwa nang makita mga panindang handog ng T3 Enforce para sa kanya. Maraming salamat po sa T3 Tulpo Brothers na may pusong matulungin. Mababa ang loob sa mga natanggap ko ngayon tulong sa inyo. Maraming salamat po. Tolben, gintong-ginto ang puso ni Lola. Sus Mariosep. Street sweeper sa umaga, tapos labandera sa hapon, sa gabi, balot, vendor. Alam para mo, lang Tol, sa mga apo. doon ko makikita, Tol, maraming mga taong salat sa buhay, salat sa mga pangangailangan, halos salat pa sa hustisya dahil yung mga sobra-sobrang kabusugan na hindi pa makonte-kontento. Sa mga taga-gobyerno. Mga nakaupo at kulang pa at sasabihin, hindi dalan nyo na sa korte yung mga abusado. Alam mo bakit? Kasi mabagal ang korte. At nabanggit mo nga yun, mga tolo, may mga tao dyan salat sa buhay, pero sa kabila niyan, honest sila. Ayun ang tapat. Samantalang yung iba dyan, ang dami nang pera, kamkam pa ng kamkam. Example, mga taxi driver natin. Yan, magagaling yan. Almost everyday may nagsusole ng mga pera sa programa ko Wanted sa radyo. Kaya hingin ko ng tulong ngayon ng T3. Ito po, kung nanonood kayo sa inyong mga screen, ito po, ang daming pera to, 14,520 something. Saan galing yan? 14,000. Ito po yung sinuli ng isang taxi driver. Ilang araw namin ina-announce sa Wanted sa radyo, pero mukhang hindi ata nakikinig sa radyo. Sa abroad? Hindi, nandito lang. Baka lang. nanonood ng TV. Kung meron na nakilala kay Mr. Anton Vestil Pradis Torio, yan, Mr. Torio, dati kasi sa Antipolo siya nakatira. Pinuntahan natin sa Antipolo, wala na siya roon. Ba? So kung sino nakilala po, andito po yung inyong wallet, Mr. Anton Vestil Torio, 14,000 ho ito, sinuli po ng isang taxi driver. Ang bayad ng taxi Pwede niya. niyo po i-claim dito sa TV5. Meron pa tol, hindi lang yan. Taxi driver din. Nako. Ito naman, 9,000.
supot to. Ang may-ari nito, sigurado ako, naiusan mag-taxi. Ang may-ari nito ay isang, siguro ay Vendor, may-ari vendor. ng isang sari-sari store. Sari-sari store. Kasi, binukod-bukod yung mga perang pambili ng mga paninda sa sari-sari store. yan. So, please pass the word around po. Siyempre, ito, walang pagkakalinalan, pero kailangan mabanggit, matukoy nung magkiklaim yung mga nakalistang mga paninda Okay. na bibilhin. Pero, Ito po 9,000. Ngayon sa taxi, cellophane, may nalamang 9,000. At wallet po, may laman pong 14,000. Yan. Pag-aari po ni Mr. Anton Vestil Pradis Torrio na taga Antipolo City dati. okay. Pakisabi lang po. ako'y sinasaluduhan ho namin yung mga taxi squad, ano? Taxi squad, Yes. TV5. Hindi lang, maski At saka iba yung mga taxi driver. lumalapit ho sa atin dahil ito na ho yung salat sa pangangailangan, salat sa buhay, pero ginto ang puso. Yes, very honest. Yeah, very honest. Yan nakakabilib. Sa pagbabalik ng T3 Enforce, reklamo ng mga taga-Palit Pampanga sa Gumuhon, Dike sa kanilang lugar, aksyonan!